Chapter 3. Nagising si Michelle dahil naramdaman niya ang sarili na kinakalikig ng lamig. Nabuksan niya ang kanyang mga mata ay naramdaman naman niya ang pagkirot ng ulo. Inaantok pa siya ng mga oras na iyon. Gusto niyang bumaba pero parang hindi naman niya kaya. Parang nilalagnat siya at ang isa pang iniindaan niya ay ang pananakit ng kanyang pagkababae. Ngayon lang yun sumakit dahil hindi naman ganoon kalaki ang pumapasok sa kanya. Pangalawang beses na siyang pinasukan ni Brandon. Pero yung pangalawa o kagabi, masakit sa kanya. Bakit nga ba masakit? Napailing siyang ibinaling ang tingin sa kaliwa kung saan nandun nakahiga si Brandon. Pero hindi niya ito nakita. Pinilit niyang tumayo at kahit masakit ang katawan, nagawa niya pa rin maglakad. Sakit na sakit siya dahil sa nararamdaman lalo pat naglalakad siya. Brandon? Nakalabas siya ng pinto at tinawag ang pangalan nito. Yes, Michelle? Maya-maya pa'y narinig niya ang boses ito. Nakita niyang papalapit ito sa kanya at kasabay naman noon ay ang pagkaramdam niya ng hilo. Nanlalabang hindi niya maipaliwanag ang kanyang paningin. Di siya makapagsalita habang sapo-sapo ang ulo. Masakit talaga na parang may himatay siya. Hindi naman naglaon, bigla siyang natumba na kaagad na nasalo ni Brandon. Kabang-kaba si Brandon habang nasa labas ng kwarto ni Michelle, kung saan ito naka-admit. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang natumba to kaya kinakabahan siya at kung ano mangyayari dito. Ilang minutang lumipas ay lumabas na ang babaeng doktor na sumuri kay Michelle kaya kagad niyang sinalubong ito. How is she, Doc? Kinakabahan tanong niya. The doctor smiled at him. She's okay, Mr. Elizalde. Anito? Doc, can I ask you? Go. Bakit bigla siyang nahimatay? And I felt her skin. She has a fever ba, Doc? Tanong niya. Habang binubuhat niya kasi ito, ay ramdam niyang mainit ang mga balat nito lalo na sa liig. He knows that Michelle has a fever, but he asked the doctor if it's true. Yeah, may lagnat siya, and I saw wounds on her. Mr. Elizalde sa kanyang pagkababae. Pika nito na kinagulat niya. Wounds? If he's not mistaken, it is laceration. Paano nangyari yun kay Michelle? What do you mean, Doc? Mabubuhay pa ba siya? Nervyos na siya. Of course, she has a laceration because you forced her on bed. Right, Mr. Elizalde? Nag-isip siya. It is true. Naalala niya kagabi. You forced Michelle's at baka gawa ng pagbigla niya nagkaroon ng sugat. Yeah, Doc, I forced her. I tell you this one, Mr. Elizalde. Don't force. Hindi mo man masisisi pero gawa mo kaya nagkagalit na siya. Bigla siyang kinabahan. Paano kung mamatay si Michelle? Paano na yung plano nila? It can be happen kung hindi lang niya sinagad. May gamot ba doon, Doc? Yeah, reresetahan kita mamaya ng medicine for her fast recovery at para madali maghilom ang kanyang mga sugat. If her fever or her wound inside of her is gone, don't make love. For sure baka mangyari ulit ito. I'm pretty sure that you two were wild. You enjoy. Napailing siya habang nakangisi. Alam niyang pinapatawa lang siya nito kaya makikisabay na rin siya. Can I see her? Yeah, you can. By the way, I need to go because I have more patients. I'll be back. Tumango lang siya bilang sagot dito kaya agad itong nagpatiuna. Nang mawala na sa paningin niya ay pumasok na siya sa kwarto ni Michelle. Naglakad siya patungo rito. Nang makalapit ay umupo siya sa upuang nasa tabi ng hospital bed. Hinawakan pa niya ang kamay nito. Gusto kita, Michelle. Sinabi na niya yon dahil nagkaroon siya ng free time. Totoo yun. Sa maniwalad sa hindi ay gusto niya talaga si Michelle. Kahit ilang araw pa lang sila nagkakita, hindi hadlang iyon para hindi niya kagad magustuhan. Gusto niya ang totohanin ng pagbabanggap nila. Pero nahihiya siya. Hiyang-hiya talaga siya. Gusto niya ring sabihin na gusto niya ito pero hiya talaga ang lumulukob sa kanya. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi dapat ito nangyari kay Michelle kung hindi dahil sa kanya. Bakit kasi binigla niya to? Oo, nung una nila na ginawa yun sa kotse, hindi bigla ang ginawa niya kundi dahan-dahan. Pero kagabi, binigla niya na parang wala nang katapusan. Pinatitigan niya ang mukha nito. Inangat niya ang kamay nito at mabilis ay hinalikan. Hindi na niya ulit gagawin yon kahit gustong-gusto na niya. That's a promise.
Dahan-dahan niyang binaba ang kamay nito bago kinuha ang cellphone sa bulsa. He was shocked when he saw more than 20 messages and calls from his siblings. It's Landon, his twin. Why? Inis niyang denial ang number nito at hinintayin sumagot. Why? Bungad niya. Nabalitaan kong dinala mo raw ang fiancé mo sa ospital. Naggalala lang ako baka kasi kung ano nangyari sa kanya. Is she okay? Yeah, she's okay. Bakit ba siya nahimatay? You did something wrong? Nalaki yung mga mata niya at inikot pa iyon parang inis na inis. Oo na, siya na ang may gawa. At bakit pa kailangan ulitin? I'm busy, Landon. Don't talk to me. Okay, I will stop. He heard the ended sound at napailing na lang siyang binaling ang mga mata kay Michelle. Kahit kailan talaga, walang kwentang kausap ang kapatid niya. Cheater na nga, wala pang kwenta. A month ago nang makita niyang magkasama ang kapatid niya at ang girlfriend niya. Sa araw na rin na iyon, nakipag-break na siya dahil niloloko lang naman siya kaya galit na galit siya sa kapatid. He hated his twin. Bigla siya nakaramdam ng uhaw kaya napagdesisyonan niya munang lumabas para bumili ng maiinom. Umalik muna siya sa noon ni Michelle bago lumabas ang kwarto nito. Habang naglalakad ay hindi niya napansing may babae kaya agad niya itong nabangga. Naramdaman din niya na nabasa ang kanyang dibdib. I'm so sorry. Tinig niyang uusal ng babae. Inisa man niya itong bining niya ng tingin. Maganda ang babae. Sexy at mukhang mayaman pa. Next time, focus in one way. Alam niyang siya rin ang may gawa pero wala siyang choice. Tinungan lang siya nito kaya kaagad siyang umalis. Malas na umaga. Sinat na lang ang meron si Michelle at medyo masakit pa rin ang ulo niya. Kahit ilang araw na siya nakahilata, hindi niya ba alam kung bakit siya nakalagnat pero parang feel niya sa loob ng ari niya nanggagaling ang lagnat niya. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang cellphone na nakapatong lamang sa may mini cabinet na nasa tabi ng kama niya. Nagtipa siya roon para i-dial ang numero ng kaibigan niya na si Pamela. Na ilang linggo niyang hindi nakakausap o nakikita man lang. Kumusta ka naman, Pam? Tanong niya nang sumagot ito. Ang gaga, Michelle. Mabuti tumawag ka dahil miss na kita. Alam mo ba yon? Balita ako may bumili raw sa'yo kay Momshi. Bumili? Anong ibig sabihin nito? Anong bumili? Curious sa tanong niya. Don't mind what I said to you, Michelle. Nagulat siya. Ba't kailangan pa tong natutong mag-Ingles? Nakakapanibago talaga kapag wala ka sa iyong kinagisnan. Maka-Ingles ka naman, bakla? Natatawang wika niya. Rinig niyang pagkahagikik nito ng tawa sa kabilang linya. Siyempre, gawa kasi ng bagong babaeng kasama ko. Inglesera siya, bakla. Bagong babae? Bago nagtatrabaho sa bar? Bakit nagkaroon ng bago sa pagkakaalam niya sakto na ang mga babae ron? Nakakapagtaka talaga. Bago? Oo, ang sabi sa akin ni Ma'am Shi, hindi ka na raw magtatrabaho kaya kumuha sila ng bago. Ang ganda niya bakla. Yung katawan niya parang kay Meghan Trainor. Kilala mo ba yon, Michelle? Oo naman, kilala ko yon. Dahil sa totoo nga lang, isa to sa favorite niya na Hollywood star. Medyo mataba pero ang sexy naman. Oo, maganda ba yung bago? Curious ang tanong rito. Diyos ko, nandito ka lang. Mapapanganga ka na lang dahil pinagpupustahan na siya. Pero niyang milyon ang binibigay para makasama lang ng isang gabi. Nagulat siya. So tinatalo na pala siya? It's okay because she can do better than that. Wasak na yan bakla. Bay na nga. At kumakalam na ang sikmura ko. Maya-maya na ulit tayong gabi mag-usap. Bye Pamela. Nga pala'y kumusta mo ako kay haliparot na Mamshi. Matawa-tawa niyang saad. Ang bad mo talagang babae ka. Sige na bye. Narinig niya pa ang mahinang tawa nito bago pinatay. Napabaga na lang siya ng hangin at nilapag na ang cellphone. Gutom na siya kaya naisipan niyang bumaba. Maayos na naman siyang maglakad. Pero namimilipit pa din siya sa sakit dahil sa gitnang bahagi. Na makalabas ang pinto ay agad din siyang bumaba ng hagdan. Nang nasa lapag, nakita niya ang daddy ni Brandon na nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng magazine. Lumunok siya ng laway bago nagsalita. Magandang umaga po. Tito. Nakangiti niyang bigkas. Binaba naman ng matanda ang magazine sabay tingin sa mukha niya at nakangiti ito. Good morning, Michelle. Soon to be my daughter-in-law. So how are you now? Ayos naman po ako, Tito. That's good. Hinihintay ka na pala ni Brandon sa garden. Nagulat siya. Ano, garden?
Ano gagawin sa guard at kailangang intayin pa siya? Nothing, maybe they want to unwind. Salamat po. Tinanguan lang siya nito kaya agad siya naglakad papalabas. Nakita niya si Brandon na nakaupo sa bench. Dahil nakaharap ito ay kita niya ang katawan nito. Kasando lang habang naka-jersey shirt at may suot pa tong shades. Kapansin-pansin din ng isang lamesang puno ng pagkain at lalo ng mga prutas. Bakit may paganito? Anong meron? Napailing siya. Hindi siya nababaliw at hindi siya namamalikmata. Hindi siya nananaginip. Puro na lang hindi. Teka nga, bakit ba talaga may pagganito? Uli na naman siyang napailing at dahan-dahang lumapit. Bigla na lang siyang nginitian nito na nagpatigil sa paglalakad niya. His white teeth, his sweet smiles na parang nakakalaglag panty, and his handsome face, mala Chris Evans ang datingan, ang pogi. Nakakapuso ng mata. Pinagpatuloy niyang paglalakad niya patungo roon na makarating tumingin siya rito. Si Brandon naman ay tumayo at tinanggal ang shades. How are you? His voice, not so loud but it's normal to hear. Bakit ba iba to ngayong araw? Hindi na siya magsisinungaling pero hot ito. Yes, he's hotter than fire. You're nervous? Oo, dahil sa'yo. Gusto sana niyang sabihin. Ayos naman ako. Lakas loob niyang bigkas. Kung nakakamatay nga lang ang tingin niya, kanina pa talaga siya nakabuligta. The worst is kapag talaga totoo iyon. That's good. Parehas na kayo ng ama mo. Ano ba? Bigla niyang naitulak ito sa dibdib. Bigla-bigla na lang siyang hinalikan. Imbes na mainis ito sa kanya ay humalakak lang ito. Kung siguro nasa kwarto sila baka kanina niya patong nasipa sa itlog. Ayaw mo ba ng halik ko? Nakakalokong ngisi ang binigay dito sa kanya. Hindi naman sa ganoon. Gusto niya talaga pero nagulat lang siya. Hindi naman, bakit mo ako hinalikan? Morning greeting. Ang pag-greet nito ay halik? Kasama ba yun sa pinag-usapan nila? Che, nagpapanggap lang tayo, remember? No kiss, no touch, no sex. Pagkatapos ng sabihin yun, bigla itong napaupo at humagalpak ng tawa. Tawang akala may wala ng bukas. Lah, ano nangyari? Nababaliw na siya. Are you kidding me? Hindi pa rin ito natigil sa kakatawa kaya binigyan niya ito ng isang malakas sa sapok na kaagad nitong ikinatigil. Ayan, sapok lang palang kailangan para matigil ko. Uy, wag mga akong tatawanan dahil nakakainis ka, Brandon. Medyo naiinis siya pero ang totoo ay feel niya sa sarili na pabebe na siya. Nakalimutan mo na bang may nangyari na sa atin last week? Nag-isip-isip siya. Isang alaala ang namuo kaya bigla niyang natutop ang kanyang bibig. Diyos ko, nga pala't may nangyari sa kanila nitong nakaraang linggo. Bakit niya ba hindi naisip? Wala na yon. Inirapan lang niya ito at umupo na sa bench para kumain. Gutom na talaga siya. Di mo ba ako yayayain, babe? Ang tanong ni Brandon ang nagpatigil sa kanya bago sumagot ay uminom muna siya ng isang basong juice at humigo pa ng kape. Nasa harap mo ng pagkain. Inikot niya ang mga mata dahil sa inis at nakakabalanggana tuloy kumain. Later, eat me. I'm your boss and you need to do what I said. Natigilan siya at naghinuli na naman siya. Bata pa siya kaya alam niyang wala pang diferensya ang mga tenga niya. Tama ba siya ng narinig? Kung oo, hindi niya gagawin. Masyadong bastos ang kunyeta. Nakatitig si Michelle sa isang babae na nagsasayaw sa may stage. Sexy ito at ang ganda pa ng mukha. Ito siguro yung sinasabi ng kaibigan niya na malamegan trainer daw. Katawan lang pero hindi naman ang itsura. Nakakaramdam din siya ng lumbay dahil namimisa niya ang magsayaw sa harap ng maraming lalaki. Kumusta ka naman doon sa fake fiancé mo? Maya-maya pa'y tanong ni Pamela kay napatingin sa pwesto nito. Medyo nainis siya dahil may kalakasan ng boses ito. Huwag ka nga maingay bakla. Hindi na, kumusta ka na nga ron? Pabulong na wika nito. Lumunok siya ng laway bago sumagot. Malis muna sa bahay ni na Brandon dahil high blood na siya talaga dahil sa kagagawa nito. Di niya ba alam pero para ang possessive na ni Brandon. Biruin mo ba? Naghabad ko kanina sa harapan niya at walang awang may nangyari na naman sa kanila. Kung ikaw nasa pesto ko, mapapaatras ka. Aniya. Nangunot ang noo nito bigla na tila hindi naintindihan ng kanyang mga sinabi. Bakit naman? Hindi ko mapaliwanag. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa babae nagsasayaw. Ang sexy nito kaysa sa akin. Magaling din gumiling.
Kung hindi pa siya tanggal, baka nag-compete na sila. May cutie doon, bakla. Kinalabit siya ng kaibigan kaya muli siyang napalingon dito. May tinuro to na kanya namang sinundan. Hindi pa man nakakadalawang segundo ay biglang nanlaki ang mga mata niya. Si Brandon ba to? O si Landon ba? Dahil sa tensyong nararamdaman ibigla siyang napatayo ng couch at hindi niya alam ang gagawin. Dahil paano makita siya nito. She needs to go before the time's end. Binalingan niya ang kaibigan na kakunot ang noo na parang nawibirduhan sa kinikilos niya. Aalis na ako, Pamela. Ang bilis naman yata, Michelle. Ka ng maraming tanong. Magkita na lang ulit tayo sa isang araw. Walik pa siya sa pisngit ko bilang pamamaalam. Kaagad din naman siya naglakad at hindi siya pwedeng makita nito. Hindi pwede. Almost 1 hour nang naghihintay si Brandon. Napatulog na niya nga ang anak ni Michelle pero ito kanina pa niyang hinihintay. 10:30 p.m. na pero wala pa to. Saan naman ba ito pumunta? He just nodded and looked at the door. He will wait it until it opens. Malalago talaga sa kanya ang babaeng yun. He wants to sleep but he wants Michelle right now. Di niya alam pero nakaramdam na naman siya ng kakaiba. Kung hindi nga lang siya ganito baka natulog na siya. Maya-maya pa ay bigla na lang niyang nakitang nagbukas ang pinto at inilubaan nito ang babaeng kanina niya pang hinihintay. Agad naman siyang tumakbo at sinalubong to ng mahigpit na yakap. This is it. Nagugulan si Michelle sa ginawa niya kaya kaagad siya nitong tinulak. Sino ka? Tanong nito. I'm Brandon. Why? Bakit naman kaya nito tinanong ang pangalan niya? Anong rason? Kung ikaw si Brandon, edi si Landon ang nakita ko. Diyos ko, mabuti na lang at agad ako nakaalis. Kung hindi, baka nasumbong na ako sa daddy mo. You mean, pumunta ka ng bar? Tinawaan lang siya nito. Kinausap ko lang naman si Pamela. Naiinis siya pero mabuti na lang at kagad itong umalis dahil kung hindi, baka makita siya ng kapatid at ang masaklap baka isumbong pa nito si Michelle. That's good. I like you. Aniya. So, hinirapan siya ni Michelle at tinalikuran siya pero bago pa man tumakalayo ay kaagad niya ring napigilan. I want you. May diing sabi niya. Bitawan mo nga ako. Brandon at nasasaktan ako. Nagpupumiglas ito sa pagkakahawak niya. Imbes na sundin, binuhat niya lang ito na parang isang sakot at tinaas patungo sa kwarto niya. Nagpupumiglas pa to na hindi naman niya nakuha pang sagutin. Nasa kwarto na sila kaya agad na itong binaba sa kama. Akamang tatayo na sana to na kaagad naman niyang naibabawan. Halos maduling si Michelle dahil sa klase ng tingin sa kanya ni Brandon. Kita niya pa ang dila nito na binabasa ang labi. Bigla na naman siya nag-init ng mga oras sa iyon. Parang gusto na naman niya at hindi niya alam pero bigla na lamang niyang tinaas ang ulo at agarang hinalikan ng mga labi nito. Gulat na gulat si Brandon dahil sa ginawa niya. Pero hindi naman naglaon ay napasunod na rin ito. Sarap na sarap siya sa halik ni Brandon lalo na't kapag hinuhuli nito ang dila niya. Hindi niya alam pero ito ang gusto niya, ang mahalikan ng ganito. Mabango naman si Brandon kaya gustong gusto talaga niya. Parang mababaliw siya sa ginagawa sa kanya ni Brandon. Hanggang sa makaramdam siya ng pangangasim na parang may lalabas sa bibig niya. Alam niya masusuka siya kaya kaagad siya nagtatakbo patungo sa banyo. At sakto namang lumabas ang suka niyang puro laway lang sa bowl. Nakaramdam siya ng hilo kaya napaupo siya sa sahig. Bakit ito nangyari?